lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng pananampalataya sa Diyos. At maaaring merong iba't ibang mga pamamaraan na ang pananampalataya na ito ay naipapakita sa pamagitan ng iba't ibang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Subalit ano ba ang pananampalataya para sa mga Muslim? Sinabi ng mga scholar, ang pananampalataya o ang iman, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'a wa yankusu bil ma'siyah. Na ang pananampalataya, ito ay naipapakita o naisasakatuparan sa pamagitan ng ating mga pananalita, pinatototohanan ng ating mga puso at isinasagawa ng ating mga katawan. Ito ay maaring tumaas o madagdagan sa pamagitan ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maaring bumaba o mabawasan sa pamagitan ng pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang simpleng pagpapakahulugan na ito ng mga scholar sa kung ano ang kahulugan ng pananampalataya ay mayroong malawak na kahulugan dahil ang mga ito ay nagmula sa mga batayang Islamiko mula sa mga talata sa Quran at sa mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. At napakaganda ng pagkakapaliwanag nila na ito ay nakasasaklaw sa napakalawak na usapin ng pananampalataya na ginawa nila itong maisabuod nang sa gayon ay maging malinaw at madaling maunawaan at maisabuhay ng mga Muslim. Ang pananampalataya ay sinasambit ng ating mga dila dahil ang pagiging Muslim ay nagsisimula sa ating pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa at walang katambal at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Na tayo sa pamagitan ng ating mga pananalita ay sumasaksi na tinatakwil natin ang anuman o sino man na sinasamba liban pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tayo ay nagpapatotoo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang ating sinasamba. Ito ang shahadatain, ng kalahati nito, ng dalawang shahada o ng pagsaksi na ito ay ang pagsaksi na si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang ating sinasamba. At ang pangalawang bahagi nito ay ang pagsaksi natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo na propeta na katulad ng iba pang mga propeta na nauna sa kanya. Sugo na katulad ng iba pang mga sugo na nauna sa kanya, na siya ay tao at hindi Diyos na ating sinasamba. Ngunit siya ay minamahal, ginagalang at sinusunod natin dahil siya ang nagdala ng mensahe ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan sa pamagitan ng pagkakapahayag sa kanya ng Quran at sa pamagitan ng pagiging huwaran para sa atin sa kung paano natin isasabuhay ang relihiyon na ito. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-hulihang sugo at wala nang darating na iba pang sugo o propeta pagkatapos niya. Ang pananampalataya ay pinatototohanan din sa ating mga puso. Hindi maaring ang pananampalataya ay nasa ating mga pananalita lamang. Dapat sa ating pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo, ito ay marapat na may kalakip na pagpapatotoo sa ating mga puso, kumpleto at ganap na paniniwala sa tinuturan ng ating mga dila. Kaya nga bilang mga Muslim o bilang mga mangangaral ng Islam, hindi natin dapat ginagawang laro-laro lamang ang pagpapasaksi sa tao sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sila ay maging Muslim. Hindi natin ginagawang laro-laro lamang ang pagsasyahada na pasasambitin natin ang syahada ang kahit sino na lamang na hindi nila nauunawaan na isa sa puso at natatanggap ang syahada o ang pagsaksi sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam ay napakadakila at napakahalaga upang ipamigay na lamang natin ito basta-basta sa mga tao. Na ipasasambit natin ito sa kanila na hindi naman talaga nila ito inuunawa o tinatanggap. Na minsan ay nagagawa na lamang na ito ay mapasambit sa mga tao nang sa gayon ay merong mai-report na nagsyahada
bilang bahagi ng kanilang mga trabaho o bilang bahagi ng kanilang mga hanap buhay. Ang pagyakap ng tao sa Islam ay marapat na may kalakip na pananampalataya at hindi lamang sa pamagitan ng pagsasambit ng dila o pagpapataas ng daliri ng walang saysay. At higit sa lahat, ang pananampalataya ay marapat na isinasabuhay ng ating mga katawan. Walang saysay ang pagsasambit ng syahada. Isang mapanlinlang na taktika ng marami sa mga mangangaral ng Islam na dapat na mabago at tunay na isang masamang ugali ang pagpapasambit ng syahada nang hindi naman nila tinitiyak na ito ay hindi naman naisa sa buhay ng kanilang mga tinuruan na maging mga Muslim o kaya ay pinagsyahada o pinasaksi sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marapat na mabago ang masamang ugali na ito dahil tunay na ang pagpapayakap sa Islam ay tungo sa kaligtasan at tayo ay marapat na magkaroon ng mga kumpleto at konkretong programa nang sa gayon ang tao na sumasaksi sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay handa rin na isabuhay ang kahulugan nito sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing pagsamba tulad ng sala, hajj, pag-aayuno sa Ramadan, pagbabayad ng zakah at iba pa. Hindi sapat ang syahada upang makapasok ang tao sa paraiso nang hindi naman niya ito naisa sa puso o hindi niya naman ito isinasabuhay. Oo, mayroong mga sahaba na natukoy sa mga hadith na nagsyahada at pagkatapos ng ilang sandali ay namatay na sila ay papasok sa paraiso kahit sila ay hindi nakapagsala o nakagawa ng iba pang mga gawaing pagsamba na sapat na ang kanilang syahada. Subalit ito ay espesyal para sa kanila. Bakit? Dahil hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na sumamba pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng iba pang mga gawaing pagsamba. Pero ang isang nagsyahada na 10 taon ng Muslim, subalit hindi man lang nakapagsala ng kahit isang sala o nakakabisadong suratul Fatiha, aasahan ba natin na siya ay papasok sa paraiso sa kabila ng lahat ng pagkakataon niya upang pag-aralan ng relihiyon na ito at sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi. Dahil lahat ng pagkakataon ay nasa kanya, subalit ito ay kanyang isiniwalang bahala at hindi niya pinahalagahan. Gayun din ang pananampalataya, ito ay tumataas, tumitibay, nadaragdagan sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil habang sinusunod natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mas lalo natin siyang minamahal at tayo ay higit na bibiyayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng gabay na siyang pinakamainam na biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang anumang yaman dito sa mundo ay walang saysay kung wala ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang lahat ng yaman dito sa mundo ay walang saysay kung ihahambing sa gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil maaring may tao na siya ang pinakamayaman sa mundo. Subalit, siya naman ay salat sa gabay na dahil dito sa kabilang buhay, siya ay mapupunta sa impyerno, samantalang ang paraiso ay mayroong kabutihan dito na mas mainam at mas nagtatagal. Ang pananampalataya naman ay nababawasan sa pamagitan ng pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang tao na makasalanan, siya ay unti-unting lumalayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maaring dahil dito siya ay nagiging karapat-dapat na iligaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya anumang taglay niya rito sa mundo, na anumang yaman ay wala ring saysay kung wala siyang gabay at wala siyang pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tandaan natin ang simpleng kahulugan na ito ng iman o pananampalataya. Ito ay pananalita ng ating mga dila, pagpapatotoo sa ating mga puso, pagsasabuhay ng ating mga katawan na daragdagan sa pamagitan ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway sa Kanya.